Kakayanin ba ng puso kung biglang mag-aabo lahat? Hindi, talagang hindi. Di ko ma-imagine kung ganun-ganun lang. Ako rin. Yun bang maglalaho lahat? Welcome sa panibagong chikahan updates. Kailangang always ready. Magiging ready ka. Tayo dito sa Safety Matters. Magandang araw mga kachika barkada. Kumusta kayo? Ito ang inyong host na hanggang sa ngayon ay wala pa ring ka-label, si Girlie Rizal. At ako naman si Lance. Good day, Lanaw! Marso 2025, tayo ay nasa buwan ng Fire Prevention Month. Layuning magbigay edukasyon at magpapaalala sa atin kung paano natin naprotektahan ang ating mga pamilya at komunidad mula sa panganib ng sunog. Tama ka, Lance. Sunog, isang salitang nakakatakot. Kadalasang nangyayari dahil sa mga simpleng bagay na hindi natin binibigyan ng pansin. Kaya naman, napakahalaga na maging handa tayo. Sa episode na ito, bibigyan namin kayo ng mga practical na hakbang at mga paalala na makakatulong sa atin upang maiwasan ang sunog. Kakayanin ba ng puso kung biglang mag-aabo lahat? Hindi, talagang hindi. Di ko ma-imagine kung ganun-ganun lang. Ako rin. Yun bang maglalaho lahat? Halina tumutok sa ating chikahan tungkol sa Fire Prevention Month. Ano kayang unang gagawin sa ating mga electrical appliances? Ano kaya sa tingin mo, Lance, ang mga paalala na dapat nating isaisip? Una, Rizel, importante ang regular na pagsusuri ng mga electrical na wiring at mga gamit natin sa bahay. Kung may mga appliances na may sira o may nakakalas na kable, dapat agad itong ipa-repair o palitan. Ang masirang kable ay maaaring magdulot ng short circuit na siya ang isa sa pangunahing dahilan ng mga sunog. Oo, pati na rin ang overloading ng mga extension cords. Minsan kasi, Lance, dahil sa kakulangan ng saksakan sa mga appliances, isang extension cord lang ang ginagamit. Huwag natin itong gawing practice, paalala, dahil madaling mag-overheat at magdulot ito ng sunog. At huwag kalimutan ang paggamit ng tamang fuse. Ang mga appliances na may mataas na watts ay nangangailangan ng fuse o circuit breaker na kaya mag-handle ng load ng kuryente. Kung ibang spark sana, baka pwede pa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang fire hazard sa kusina, kung saan karamihan ng mga sunog ay nangyayari. Lance, ano kaya ang mga dapat nating tandaan? Rizel, dapat maging maingat sa paggamit ng stove. Huwag itong iwan ng naka-on kapag hindi ginagamit. Kasi ang mga gas stove at propane tanks ay may malaking bahagi sa sunog. Siguraduhin hindi tumutulo ang gas at maayos ang pagkaka-install ng inyong gas tank. At Lance, kapag may maamoy ng gas, huwag magbukas ng ilaw o magsindi ng posporo. At higit sa lahat, maglagay ng fire extinguisher malapit sa kusina. Malagay ito upang maagapan ang anumang maliit na apoy bago pa ito lumaki. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga fire prevention practices sa komunidad. Marami sa atin ang hindi nakakaalam, pero ang mga komunidad ay may malaking papel din sa pag-iwas sa sunog. Oo nga. Ang mga barangay o lokal na pamahalaan ay may mga programa na maaaring makatulong sa atin. Halimbawa, may mga fire drills na sinagsagawa sa mga barangay upang matutunan ng bawat isa kung ano ang mga hakbang na gagawin sa oras ng sunog. Oo, alam mo kasi, Lance, mahalaga rin ang community awareness programs. Kung may mga kapitbahay kayong may mga kapansanan o may hirap sa paggalaw, siguraduhin may planong evacuation na nakalaan para sa kanila. Oo nga. Ang pagtutulungan sa komunidad ay napakahalaga. Kung may mga programa ang lokal na pamahalaan para sa fire prevention, makiisa tayo sa mga ito at humingi ng tulong kung kinakailangan. Napakahalaga ng Fire Prevention Month. Gamitin natin ang buwang ito bilang isang pagkakataon para maging handa. Huwag na natin hintaying mangyari ang sakuna. Kaya pala. Yung sakana at hindi ako yung inuna. Nako, patay na. Yun pala yung sakuna. Magkita muli tayo sa susunod na chikahan. Mag-ingat palagi. At tandaan, ligtas ang may alam. Daghang salamat!